God's morning mga kapatid. Today is Wednesday, September 10, 2025 at ngayon po muli sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Tayo po ay sabi nga ay dadako dito sa Colossians 3 verse 1. Yan po. At pamagatan po natin itong where Christ is. Nasaan nga ba Panginoon? No. Anchoring your life in divine perspective. At yan ang ating pag-aaralan ngayon. At dito sa ating talata, muli tayo ay sasamahan ng aking partner para po sa ating pag-aaral na ito. At ngayon po ay sasamahan sa pagbasa at papamunahan po tayo sa ating pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Kolosas 3 verse 1. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po muli sa panibagong araw na meron kami ngayon, Panginoon. Maraming salamat po sa pagmamahal at sa guidance na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. At sa amin pong pag-aaralan na ito, Panginoon, patuloy mo po kami bigyan ng karunungan, ng knowledge at wisdom, Panginoon, upang maunawaan namin ito at aming maisapamuhay. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsama sa amin. At ito po ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so ating pong paksa ngayon ay sabi nga ay where Christ is, anchoring your life in divine perspective. Bakit nga po ba ito excuse me po isinulat ni Apostol Pablo? Ano nga ba ang sitwasyon o kalalagayan ng church sa panahon na yon? Ang church po sabihin na po natin na ng time na yan doon sa Colossae ay may problema sa false teaching o yung po sinasabing maling katuruan o maling aral. May mga nagtuturo po kasi na doon sa panahon na ito na hindi sapat si Kristo, kulang si Kristo. Halimbawa na kailangan ng mga ritual, kailangan pa ng mga pagsunod sa mga strict rules o sinasabi nga po yung mga dapat merong secret knowledge para maligtas. Yan po yung parang sa punto ba na sandali, may sikreto dyan kailangan alamin mo. Parang ganon. At yan po ay yan yung gustong basagin ni Apostol Pablo. Kaya sinulat niya ito ni Apostol Pablo po ang Colossians ay para ipakita na si Kristo ay sabi nga ay supreme, sapat. Sabi nga po doon, balikan po natin yun doon sa Colossians 1 verse 15 hanggang 20 po. 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. 16. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, pamumuno. Ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya ay para sa Kanya. 17. Siya ang una sa lahat at ang buong sinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. 18. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang panimula. Siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat. 19.
sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manitili sa anak. 20. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging langit o lupa ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng dugo sa krus. Amen. So, remember, no? Lahat nasa Kanya. Lahat ng nilikha, nakikita at hindi, ipinakita. He is the new Adam. No? Sabi nga, kung merong naniniwala na isang tao ay galing sa unggoy, o tayo naniniwala na tayo ay nagmula, no? At dahil, no, sa ating Panginoong Kristo sa kasalukuyang panahon. At dahil He is the new Adam, no, ay nandun yung pagbabago na ginawa ng Panginoon Diyos sa buhay. Ang buhay natin na nabago. At kaya nga po, sabi nga, doon sa talatang yun, napakagandang balik-balikan po natin yun. Na lahat ng bagay, kapangyarihan, ano pa man nandito, na halos lahat nandoon, full package, andun po sa binasang talatang yun, no, na nagpapakita at nagpapatibay dito sa ating tinatalakay ngayon, dito sa Colossians. Ano po? Kaya nga po, sapat, no, ang ating Panginoong Kristo, o sapat ang kanyang kamatayan at pagkabuhay para sa ating kaligtasan. Siya ay nararapat at dapat nating sambahin. Kaya nga po ang verse na ito ay sumasagot doon sa tanong na maaring ano ang dapat maging mindset ng isang taong masasabi nating race with Christ. Ano nga po ba itong race with Christ? Sabi nga po, ang race with Christ, ito po yung baptism na sinasabi, ang baptism, no, ang bautismo, no. Yung sa Colossians 2 verse 12, ano po yung sabi doon? Sa pamamagitan ng bautismo na ilibing kayong kasama ni Kristo at muli kayong nabuhay sa nakasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Amen. So, yan, napag-usapan natin yan. Baptism in water, baptism in the Holy Spirit, and baptism in fire. Ang one-time event na makikita natin is yung baptism in water. It means symbolizing, hindi yan yung kaligtasan. Ito yung nagsisimbolize na nais mong isuko ang buhay mo kay Kristo. It's symbolized. Hindi ibig sabihin nun na hindi ka nabautismuhan sa tubig o sabi nga ay hindi ka naligtas, no? But this is your, sabi nga, personal. Ibig sabihin yung it's your act of faith, no? Ibig sabihin dahil sa ito'y act of faith mo, nakasisigurado ka, gusto mo magpabautismo. At ito yung focusing on God 7. Sinasabi nga, paano nga ba tayo tumingin sa langit? Paano nga ba natin tingnan si Kristo? Paano nga ba natin tingnan ang pananampalatayang meron tayo? Sabi nga, hindi ito yung compromise. No? Makikita natin na i-justify yung ating kasalanan. Hindi po yung gano'n. No? Na para lang masunod natin. No? Hindi po. Sabi nga, ito yung act of faith na gusto mo ang ating Panginoon Kristo is tayo ay maging kay Kristo. Yun po yun. Kaya nga po, pag tayo nagpapabautismo, nasabi nga po dito, sa binasa sa Colossians 2 verse 12, sinusuko na natin yung buhay natin sa Kanya. Ito po ay simbolo. Lilinawin natin, hindi ito para maligtas ka kailangan mong gawin. This is symbol. It's an act of faith na sumisimbolo na ang Diyos o ang ating Panginoong Kristo ay namatay para sa atin. Simbolo na rin na tayo ay namatay sa lumang buhay natin. Ano yon? Yung kasalanan. At binuhay kasama ni Kristo. Diba? Ng bagong buhay. Kaya nga paglubog, diba? Paglubog po niyan, pag-ahon ulit. Hindi na nanatiling nakalubog. Tama? Hindi iniahon ulit. That is baptism. That is baptism in water. Symbolizing our new life. Transform life. Na bagong buhay. Binagong buhay. Kaya nga po, ito yung sinasabi nating spiritual resurrection. No? Yung pagkabuhay na muli, spiritually. Ito yung foundation ng Christian identity na nagpapatunay na ay Kristiyano ka nga. Talagang totoong Kristiyano ka. Bakit?
Kasi hindi ka sumunod lang sa utos ng simbahan na may baptism tayo ha. Sige, magpabautismo ka. Hindi po. It's your an act of faith. Kaya nga po naikukwento ko dyan. Minsan nanonood sa atin si Sister Buena. Naalala ko yun noon eh. Butas yung swimming pool niya pero talagang napakabuti ng Diyos kasi bakit? Biglang lakas as in talagang sobrang lakas. No, na napuno yung swimming pool. Tama ba? Hindi punong butas Hindi naman, hindi nga punong-puno, pero at least sapat siya para mailubog. Okay, so, um, tapos tumigil yung ulan, tapos yun, nabautismuhan. So, may mga ganong pangyayari. Kasi bakit? Kasi naintindihan niya, naunawaan niya. Tandaan po natin, huwag natin gagawin ng isang bagay dahil sa narinig lamang natin. Dapat, meron po tayong conviction mula sa Panginoon. Naniniwala tayo at alam natin na yung gagawin natin, it's an act of faith. Ito yung nagiging pananampalataya natin. At yun po yung identity natin sa ating Panginoon. Dahil ang mas gusto ng Panginoon, hindi naman yung pagsunod mo eh. Ang gusto niya, na bago ka. Your transformed life. Hindi yung pagsunod na dahil sinabi lang ito yung dapat gawin. No, hindi. Kundi, nalaman mo, ito yung totoo. Totoong pinagagawa sa akin ng Panginoon. Bakit? Kasi nandun yung conviction sa'yo. Pag ang isang bagay, isang aral o salita ng Panginoon Diyos ay ating patuloy na pinagbubulayan, makikita natin at ang mismong banal na Espiritu ang siyang magtutulak sa iyo. Okay, so tingnan natin. No? Sabi doon sa talata, seated at the right hand of God. Ano nga ba ito? No, talagang sabi nga, ito yung nagpapakita ng ating Panginoong Kristo na siyang nakaupo doon sa kanan ng ating Panginoong Diyos. Nagpapakita po ito na ang ating Panginoong Kristo ay makapangyarihan. Sabi nga doon sa Luke 22 verse 69. Ngunit sinabi ko sa inyo, mula ngayon, ang anak ng tao ay uupo sa kanang trono ng makapangyarihang Diyos. Amen. Sabi, kung tayo ay, ang ating Panginoong Kristo, nakaupo doon at tayo ay kaisa na ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Kasi we live, we die, and live again. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, kasama niya tayo doon sa kanan ng Diyos. Seated on the right hand of God. Not because of us, but because of Jesus Christ. At yung buhay natin ngayon ay nandun na. Kaya nga minsan, ang buhay natin, ang pagtuon lagi natin, Lord, bigyan mo ako ng kayamanan. Bigyan mo ako ng oras, bigyan mo ako ng buhay, bigyan mo ako ng... Mga kapatid, sapat si Kristo. Because He is powerful and He is everything. Kaya nga po yung simbolo dito ng kanang kamay sa Biblia ay simbolo ng kapangyarihan at karangalan ni Kristo sa buhay natin. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay isang hari na may kontrol sa lahat. Sabi nga, maaring ang buhay natin saglit lang, maaring ang kayamanan natin saglit lang, pero may Kristo ka, okay lang. Bakit? Kasi He is everything. Ibig sabihin, if you are follower of Christ, if you are born again Christian, naniniwala kang namatay si Jesus para sa mga kasalanan mo. At binuhay kang muli. At dahil sa kanyang pagkabuhay, ikaw ay mabubuhay muli. Mamatay ka man, bubuhay ka ng Panginoon Diyos. Saan? Mapapunta ka sa langit. Hindi ka mapapunta sa impyerno. The resurrection isn't just a story. Hindi lang ito bastang istorya. It means you have been raised to a new life with Jesus Christ, with Him. Binigyan ka na niya ng bagong buhay. Binigyan ka niya na ng bagong pag-asa, bagong pamumuhay. Diba? Ang buhay natin parang minsan ang dami-dami nating kaibigan. Pero sino nga ba yung tunay na kaibigan natin? Ang Diyos, hindi ka iiwanan. He will never disappoint you, no matter what. Kasi siya yung tunay na nagmamahal sa atin.
Kaya nga, sabi dito sa talata, keep seeking the things that are above. Lagi po tayong tumingin doon. Hindi ito literal na paghahanap ng langit, no? Parang gamit ang telescope, no? Ano ba yung nakailangan natin ng telescope? Hindi po yung gano'n. No? Akala ng iba kapag sinabing seek the things above, ay kailangan mo lang magdasal ng buong araw at magbasa ng Biblia, no? Importante po 'yun. Pero ibig sabihin po, maging impractical ka sa buhay. No? Hindi ibig sabihin po noon, no, na sabi nga ay na tayo ay parang magiging impractical na, hindi na practical, no? Nagiging impractical ka na, ibig sabihin pala noon, no? Hindi yan po ang tinuturo ni Apostol Pablo. Ang seeking things above ay dapat po ay makaapekto sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ibig sabihin, maging yan ay sa trabaho mo, sa pamilya mo, no, relationship, no, sa pera, etc., no? Dapat ang values mo ay naaayon sa values ng ating Panginoon Kristo. Yan po natin tingnan. No? And see, that is seeking things above. Pastor, meron akong kilala, isang politician. Ano po siya? Pastor din po siya. No? Pero bakit na-involve siya sa mga ganyang flood control? Doon tayo tumingin sa taas. Lahat ng bagay na ginawa natin dito sa mundo ay isusulit natin sa Diyos. Nagsasabi man siya ng katotohanan, nagsisinungaling man siya, alam yan ng Diyos. That's how we think to the people. Huwag natin husgahan yung tao. Panalangin natin siya sa Panginoon. There's the law of the land and there's the law of God. Mas makapangyarihan yung law of God. Why? Kasi sa law of God, hindi ka makakapagsinungaling. Hindi ka makakapagtago. Don't justify. Pastor, kakampihan po ba natin? Makikipagpalitaktakan pa rin po ba tayo sa social media? Hindi po yan ganyan. Kilala ko po yan. No. Pagpasa Diyos natin things about. And the voice of truth and the voice of God will prevail. Mas mahalaga po ang katotohanan ng Diyos kaysa makiayon tayo sa mga bagay na hindi naman natin nakikita, hindi tayo involved. Maaring ka-member natin yan sa church o leader natin sa church. Pero pwede rin po tayo magkasala kung kakampihan natin yung mali. Seeking things above is more important. It means dapat ang puso't isipan natin ay nakapokus sa mga bagay na eternal, spiritual, and godly. Tandaan natin, tao pa rin ang mga yan. Pwede pa rin magkasala. Pero in spite na gawin natin, nakampihan ang mga taong ito dahil sa kanilang mga kasalanan, ipag-pray natin. Ay, kung talagang hindi naman totoo ang mga bagay na yon, pagtatanggol siya ng Diyos. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang hinahamak doon ay hindi ang kanyang pagiging pastor, kundi ang kasalanan na ang bayan ang nagdurusa. Hindi po ibig sabihin na dahil nakapokus ka sa langit, dapat iwanan mo na ang trabaho mo, magtago ka sa bundok, at hintayin mo na ang pagbabalik ni Jesus. Hindi. Tayo po ay may katungkulan sa lahat ng bagay na ito. Katungkulan natin ay ipakita si Kristo sa lahat ng ating ginagawa. Sa negosyo natin, sa trabaho natin, sa pamilya natin,
sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Mahirap. Yes. Pero hindi tayo hinayaan ng Diyos na nag-iisa. Dahil kasama natin ang banal na Espiritu. At kung ang banal na Espiritu mananahan sa atin, hindi ka maliligaw. Hindi tayo tinawag para iwanan ang mundo, kundi para maging asin at ilaw sa mundong ito. Matthew 5, verse 13 up to 16. Kayo ang asin ng sanlibutan, ngunit kung ang asin ay nawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi itapon at tapakan ng mga tao? 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatuon sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. 15. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. 16. Gayunpaman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Sabi nga, dapat maging responsable tayo sa mga tungkulin natin dito sa lupa. Pero, sabi nga, ginagawa natin ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Ano mang bagay, negosyo, trabaho, tungkulin, posisyon, maging politician ka man, no? Kaya nga po, nakakatuwa pag ang isang Kristiyano naging politician, no, na may Diyos. Pero pag na-compromise, ibig sabihin, nakompromiso, makikita natin. Sobrang lungkot. Bakit? Nakikita na natin yung bunga. Sabi nga, test the spirit. Alam nyo, sa bawat Kristiyano, mayroong discernment. Malalaman mo kung nagsasabi ng totoo at hindi. Kaya nga, wag po tayong magpadaya. Tingnan natin. Hayaan natin na si Lord. Makikita naman po yan kung totoo at hindi. May mga misconception din po dito. No? Akala ng iba, basta't nag-decide ka na seek things above, automatic na magiging madali ang lahat. No? Ano nga po ba? Mga kapatid, ang seek things above na sinasabi po dito ay ito po yung araw-araw na labanan. This is the everyday warfare sa buhay natin. No? Kaya nga po yung pagiging Kristiyano, that is the start of the battle. Pag nag-start ka na sumunod sa ating Panginoong Kristo, nandiyan na, babaguhin ka na yan eh. Kakalabanin ka na ng mundong ito. Yung principalities, no? Not the person itself, no? Pero yung principalities nito. Sino yung nag-ahari sa kanya? No? Sabi nga, kailangan mong i-discipline ang isip mo, no? Yan yun. It will start on your mind, no? Diba? Sabi doon sa Romans 12 verse 2, yun. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. No? Sabi doon, no? I-discipline na natin yung isipan natin. I-reject natin yung temptation. No? Reject temptation. Di ba? May mga temptation. No? Resist the devil. It will flee. Sabi ng James. No? At sabi nga din, no? Actively, no? Napiliin ang mga bagay na makapagpapasaya ka sa ating Panginoon Diyos. No? Ito ba'y magbibigay sa ating desisyon, para sa ating Panginoon, no? Sabi nga, it requires effort and dependence on the Holy Spirit. Doon tayo nakadepende. Lord, nais ko yung presensya mo. Gusto ko pong maranasan yung presensya mo sa lahat ng aking bagay na ginagawa, sa lahat ng aking iniisip, at sa lahat ng aking pagdidesisyon. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan na ikaw ay aking mapapurihan sa lahat ng area ng buhay ko. Minsan, dito,
naisip din ng iba na dapat wala ka ng pagkakamali para masabing nakapokus ka sa langit. Nako, hindi po. No. Lahat tayo ay nagkakamali. Sabi sa atin, di ba, Romans 3 verse 23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan. Sabi doon, ang lahat ay nagkasala. Wala. Kung sasabihin natin hindi na nagkakasala ang isang tao, sinungaling yon. Bakit? Kasi hindi pwedeng magsinungaling ang salita ng Diyos. Lahat tayo ay nagkakamali. Pero, ang mahalaga ay humihingi tayo ng tawad. Kaya nga po, yan po yung isang bagay. Ano? Tayo pong mga tao, meron tayong isang gift na wala ang mga anghel. Yes, meron din silang free will, pero tayo ay merong repentance. May free will tayo plus meron tayong repentance. No, kaya nga po ito'y napakahalaga na humingi tayo. We need to confess our sin. No, matuto tayo sa mga pagkakamali natin. At patuloy na magsikap na maging mas malapit tayo sa ating Panginoong Kristo. Sabi nga, ang ating pagiging Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoong Kristo, it's about progress, not perfection. Paano pag binabago ang buhay mo? No, hindi para maging perfecto ka. Ano nga ba yung binago sa'yo? Sa araw na ito, ano yung binago sa'yo ng Diyos? Sa oras na ito, ano ang binago sa'yo ng Panginoon Diyos? Sa iyong pananaw, sa iyong pag-uugali, sa iyong karakter, sa iyong values. Ano ang binago sa'yo ng Panginoon Diyos? And that's God's wants us. Yung progress. Hindi perfection. Ay, ako po'y napipigilan ko na ang lahat. No? Parang sablay. Po, bakit? Kasi mismo salita ng Panginoon Diyos, sinabi sa atin yan eh. At kailangan natin ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga tayo mayroong patuloy na sabi nga ay fellowship. No? Yung tayo ay patuloy na nakikipag-usap, nagsasama-sama, pinag-uusapan natin ng Panginoon Diyos. Doon tayo nakakakuha ng kalakasan eh. No? Ano pa? Minsan, akala din po ng iba na ang seeking things above ay para lang sa mga pastor, no? Missionaries, o mga taong mas spiritual kaysa sa kanila. Mali po yan. No? Huwag po nating isipin, wag natin lagyan ng benchmark. Ano ho? Yung bagay na yan. Tandaan po natin, ang katotohanan na sinasabi rin po sa atin dito sa ating tinatalakay ngayon dito sa Colossians 3, verse 1, ay para po sa lahat ng Kristiyano ito. Lahat tayo ay tinawag para magkaroon ng heavenly perspective, no? Yung pananaw natin, no? Regardless ano man yung background natin, mga talento natin, o position in life, no? Kaya nga po, lahat tayo ay may responsibility. Kaya nga bago tayo umayon, sandali, sigurado ka ba na mapapapurihan mo ang Diyos sa gagawin mo o palalalain mo lang ang sitwasyon? You justify something na hindi mo naman nauunawaan, naiintindihan. Mga kapatid, akala ng iba kapag nag-invest ka sa langit, halimbawa, yung pagbibigay sa church, ay magkakaroon ka ng maraming rewards pagdating mo doon. Hindi po totoo yun. Ang motivation natin ay dapat sa pagmamahal sa ating Panginoon Diyos, hindi ang paghahanap ng rewards. Ang tunay na kayamanan ay ang relationship natin sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang tunay na kayamanan. Kaya nga lahat ng ating mga ginagawa, isusulit natin sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na yan sa ating mga pananaw. Sandali, suriin mo muna. Tingnan mo muna ang iyong isipan, ang iyong puso, lalo na sa social media bago ka mag-comment. Napakahalaga po niyan. Make sure that it will gives glory to God. Make sure na ito ay magbibigay ng sabi nga kapurihan sa Panginoon Diyos, hindi kasaryaan. Kaya nga po doon sa ating makikita natin, ay yan ba yung iyong pastor? Yan ba yung iyong, di ba church mo yan? Sandali. Again, sabi ng Panginoon, touch not my anointed one and do my prophet no harm. Pero hindi ibig sabihin nun, kakampihan mo yung isang tao dahil doon sa kanyang nagawang, sabihin natin, o nasangkot siya sa
sabihin natin ay skandal o sabihin natin isang korupsyon sa buhay, no, ay sandali, hindi po ganon. No? Kasi ang pagiging Kristiyano, ang dala natin si Kristo, hindi yung pastor mo, hindi yung leader mo, hindi yung relasyon mo sa Diyos. Kaya nga po, ang pagiging Kristiyano ay relationship. No, hindi ho yan dahil ka-member ka ng isang sektang iyon. Ano ho? Again, iba man ang pangalan ng church mo. Kami po dito sa Purpose Speed Life, no ho. Pero ang ating sinusunod po diyan ay ating Panginoon Kristo. Maaaring magkamali ang pastor. Pero hindi ka dapat tumingin sa pastor. Tingnan mo si Kristo. Kaya nga po, minsan, 'di ba? Siya ay nakapokus sa langit, no? Minsan akala natin na kapag nakapokus sa langit, hindi ka na pwedeng magsaya, makinig ng music, manood ng movies o magkaroon ng hobbies. No? Minsan, ang hirap kasi maging Kristiyano, pastor, ang daming bawal. No? Yan, katulad niyan, daming hindi po 'yan. Pwede tayong mag-enjoy sa mga bagay na nilikha ni God. Lahat po yan nilikha ni God. Pero dapat hindi ito sentro ng buhay natin. At dapat, sabi nga, ang enjoyment natin ay nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Laging tingin lagi natin dyan. Ito pa yung magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Pastor, nag-comment lang naman ako doon sa Facebook kasi parang maging kasiyahan. Laging tanong natin dyan, checklist, magbibigay ba yan ng kalooban ng kaluguran sa ating Panginoon Diyos? Kasi nowadays, makikita natin, ang daming Kristiyano ang mahilig pumatol sa mga social media. Tandaan po natin that is pwedeng gamitin niya ng demonyo sa buhay natin para mag-focus tayo doon. Mapasin natin, nilalason niya yung isipan natin, pati puso natin. Tandaan natin, dapat mas mahalaga sa atin yung values ni Christ, ng ating Panginoong Kristo, kaysa sa mga temporary pleasures dito sa mundong ito. Where Christ is, sabi doon sa talata, ito yung susi. Where is Christ? Nasaan nga ba ang ating Panginoong Kristo? Sabi nga, seated on the right hand of God. Babalikan ulit natin yon. That is a place, ano ba ito? A place of honor, power, and authority. Patingin mo ba, pag kinampihan mo yung sabihin mo, pastor na nagkasala, nagbibigay ba yan ng honor sa ating Panginoon Diyos? Nagbibigay ba yan ng kapangyarihan sa ating Panginoon Diyos? At authority ba yan? Let's see. Our Lord is siya ang ating Panginoon. So when we seek things above, we seeking Christ Himself, ang ating Panginoong Kristo mismo. We're seeking His will, His presence, and His perspective. Kalooban ba yan ng Diyos? Maaaring doon sa kinakampihan mo, kalooban yan ng Diyos para makita at bumalik sa Panginoon Diyos. Presensya ng Panginoon Diyos, nakikita ba natin? His perspective, yung pananaw. Kaya nga ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi yung buhay na pakipagkampi-kampihan. Sabi nga, that is not from the fruit of the Spirit. Pag tinignan natin sa Galatians 5, verse 17 to 21, nandun yun, yung pagkakampi-kampihan. Yung pagkampi sa puot, sa galit, whatsoever. Pero binibigay sa atin ng Panginoon Diyos pagmamahal. This is the time para ipag-pray natin ang leader, ang pastor na yon, na siyang leader ng bansa na ito, isa sa mga leader ng bansa na ito, na ipanalangin natin. Hindi para tayo makiayon, makipag-away sa mga Facebook account. This is the time for us, we as a believer, na ipanalangin natin ang bansang ito. Hindi para i-justify natin yung kasalanan. Hindi natin may pakikita. Hindi natin mahahanap yung kalooban ng Diyos. Maaring nilagay siya dyan ng Panginoon
para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. O maaaring some other way around. Maaaring ito'y pagpapakita na kinakailangan nating maging mas mataas ang discernment natin. Na huwag tayong tumingin sa titulo, kundi tingnan natin yung bunga ng Espiritu sa buhay niya. So, anong ibig sabihin nito para sa atin sa ngayon, sa aral natin? Now, ito po yung nagbibigay sa atin ng divine perspective. Sabi nga, ito ay kinakailangan natin. Essential po ito. Ano nga ba yung divine perspective? Sabi nga, life can be crazy. Tama? Right? Parang ba't ganun? Nandyan yung problema, sakit ng ulo, at disappointments. Walang gana na. Bakit ganun yun? Parang ano? Bakit siya yung na-involved doon? Alam ko, lingkod siya ng Diyos. Bakit ganun? Tandaan po natin, Colossians 3:1 reminds us to lift our eyes. Kanino? Sa ating Panginoon Diyos. And that is divine perspective. Tumingin tayo sa perspective ni God ng ating Panginoon Diyos. Huwag natin gayahin yung mundong ito. Na tayo ay ina-idol natin yung mga tao. Let's go focus. Saan ka nga ba talaga titingin? Maaring ito ay paggising sa atin ng Panginoon Diyos na sige nga, tingnan ko nga kung talagang ikaw ay lingkod ng Diyos. Kanino ka titingin? Dito sa aking lingkod na ito o sa akin? Kaya nga dito, napakahalaga ng divine perspective. Sabi nga, from His view, temporary lang ang mga problema natin ito. Tandaan natin, ang ating Panginoon Diyos, He has a bigger plan. May plano po siya. Ikalawa, anchor your life in Christ. Nakaangkla ba tayo sa ating Panginoon Kristo? O nakaangkla ka dun sa leader mo? O nakaangkla ka dun sa pastor mo? The title itself says, Anchoring Your Life in Divine Perspective. Ano po ba itong anchor? Ito po ay pumipigil sa barko para hindi tangayin ng alon o sabihin natin ihampas ng hangin. Yan po yun. Yan po yung katungkulan ng anchor. Tandaan po natin, kung tayo, ang anchor natin ay ang ating Panginoong Kristo, hindi ka matatangay ng alon. Ibig sabihin, you still focusing, nakapokus ka pa rin sa paglilingkod mo sa ating Panginoon Diyos, nakapokus ka pa rin sa pinagagawa sa iyo ng Panginoon Diyos. Hindi ikaw yung isang Kristiyano na mayroon lang isang konting dispute o problema, natangay ka na ng alon. Bakit? Nagpa-apekto ka na. Marami pong Kristiyanong ganyan. At wag po nating hayaan ang buhay natin ay madaling matangay ng alon. Anchor your life to Christ. Why? Because Christ is our anchor. Siya yun. Kapag natatakot tayo sa katotohanan ng ating Panginoon Diyos, hindi tayo basta-basta matatangay ng worries, fears, or temptations. Kaya nga po yung sometimes we desire, no, na gusto ko maging politician, Lord, panalangin ko, maging politician ako para matulungan ko ang mga tao. Mangyayari kaya pag nandun ka na? Maaaring pagpapakita yan ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Na minsan, sa buhay ng isang tao, ipapakita rin niya sa iyo. Na pag nawala si Kristo, matatangay ka ng alon. Pero, tandaan mo, kung lagi ka nakaangkla sa Panginoong Kristo, makikita yan sa bunga mo. Makikita sa pananalita mo lang, pagkilos mo lang, hindi emotion. Makikita mo yung emotional ka, yung para bang masyadong dala-dala ka ng sitwasyon, no? Nakala mo yung totoong-totoo, kala mo mapapaniwala mo lahat ng tao dahil dun sa emotion mo. Tandaan natin, being Christian is nakikita sa bunga natin eh. Nakikita doon sa espiritong taglay natin. At yun yung pupuntahan natin. Point number 3. Live a transformed life. Mamuhay tayo na binago ng Diyos. Pastor na ako eh. Again,
Being a Christian, being tagasunod ng ating Panginoong Kristo is not about the title. It's about your life. Binago mong buhay. Makikiayon ka pa rin ba sa mundong ito? Or you are being raised with Christ? Sabi nga, being raised with Christ is just, sabi nga, isn't, hindi ito yung one-time event. No. Being raised with Christ is, sabi nga, ito yung simula mo na binago na. This is the start of your day. Sabi nga, it's a daily process. It means we should be constantly changing, becoming more like Christ. Nababago yung perspective natin, nababago yung buhay natin. Sabi nga, napapakinggan natin yan, less of us, more of Christ. No? Lord, less of us, less of me. No? All of you. No, kaya none of me, all of you. Ikaapat at ikahuli, no? Yan po ay may eternal impact. Being, sabi nga ito, pag tayo ay nakatuon o yung significant sa buhay natin ito ng aral nitong Colossians 3:1, meron pong eternal impact. When we focus on things above, our lives have eternal impact. Lagi po natin tatandaan yan. Hindi lang tayo nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa na masisira rin. No? Sabi nga, we are investing in our relationship with God. No? And in helping others know Him, which has eternal rewards. Kaya ngayon mga kapatiran natin, na patuloy pa rin natin nakakasama sa Bible study, invest to them. Laging nandoon ang focus natin. Sige, pag-usapan natin Panginoon Kristo. Pero tandaan natin, may mga Kristiyano na mababagong isipan yan, mababago ang way niyan. Panalangin naman natin sila na magpatuloy sila sa Panginoon. Kasi bakit? You cannot let people stuck beside you. Hindi. Paano, pastor, kung naliligaw? Minsan, hindi na ikaw makakatulong sa kanila. Pero pag bumalik yan sa'yo, sabi nga, tanggapin mo. Kasi yan ang pagiging tunay na Kristiyano. Nakatulad na ating Panginoon Kristo, nagkamali rin tayo, tinanggap tayo ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, dito sa aking pagtatapos, dito sa Colossians 3:1, ito po'y panawagan para sa bawat Kristiyano. Na kung tayo'y tunay na raised with Christ, ang buhay natin ay dapat magpakita ng radikal na pagbabago. Hindi dahil sa pagsisikap natin, kundi dahil ang puso natin ay nakakapit, nakaangkla sa ating Panginoon Kristo. Ang tunay na buhay. Hindi natin ikinukubli na mahirap ito. Madalas, mas madaling mag-focus sa problema, sa inggit, sa takot, o sa mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. Pero ang hamon dito ni Apostol Pablo, itaas natin ang ating mga mata. Ibig sabihin, tingnan natin ang ating Panginoon Diyos. Doon ang focus dapat natin. Alalahanin natin na si Kristo ay nasa kanan ng Diyos. Hindi siya natutulog, hindi siya nagugulat, at walang sitwasyon na wala siya sa kontrol ng buhay natin. Nandun siya. Kailangan lang natin, ibigay natin yung manubela. Huwag tayo magmaneho ng ating buhay. Di ba? Yung kanta ng si Jesus ang tsuper ng buhay. Diba? Maganda po yung kanta na yan. No? At ang makikita po natin yung perspective ng ating Panginoon Diyos. At yun ang dapat po nating maging batayan sa lahat ng desisyon, sa ating pananalita at pagkilos natin. Kaya sa araw-araw, tanungin po natin ang ating sarili, saan nakatuon ang puso ko? Sa pansariling kasiyahan ba o sa kaluwalhatian ng Diyos? Ano pa? Ano ang mga bagay na nasa itaas na dapat kong hanapin? Kapayapaan ba ng Diyos? Pag-ibig, katotohanan, o kabutihan? Yan po yun. Ano pa? Paano ko maipapakita na ang identity ko
ay nakakabit sa langit, hindi sa mundo? Yan yung mga tanong. Ang mga pinag-aralan din natin, di ba? Huwag natin kalimutan, mga kapatid. Ang buhay natin ay isang paglalakbay patungo sa ating Panginoon Diyos. Habang naglalakbay, huwag tayong magpadala sa makamundong ingay, makamundong bagay, makamundong pagnanasa. Sa halip magtiwala po tayo na ang pag-alay ng buhay kay Kristo, ang pagiging anchored sa kanyang perspective ay magdudulot ng tunay na kapayapaan, tunay na saysay, at tunay na impact na hindi, sabi nga, maglalaho. At dito sa ating binasang talata, sabi doon, kaya't kung kayo'y muling binuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, kung saan naroon si Kristo, nakaupo sa kanan ng Diyos. Again, mga kapatid, mabuhay tayong lahat bilang mga taong nabuhay kasama ni Kristo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. At ngayon naman, nais kong ibigay ang bahagi ito sa aking partner para sa kanyang reflection. God's morning, mga kapatid. Ito po ang aking reflection ngayon sa ating natutunan. Ito po ay nangangaluhulugan na ng pagbibigay ng prioridad ng espiritual na gawain. Gayan po ng ginagawa natin ngayon. Umaga pa lang, bago tayo pumasok sa trabaho at lahat ng ating mga gagawin, inuuna natin ito, morning devotion natin, upang pag-aralan ang salita ng Panginoon upang maging gabay natin sa ating maghapon. At walang hanggang bagay kaysa sa mga makamundong gawain. Dapat nating ituon ang ating isipan sa paglilingkod sa Panginoon, sa paggawa ng kanyang kalooban. Dapat nating ipakita ang ating pagbabago sa salita at sa gawa. At dapat din nating talikuran ang mga bagay na nakakapagpalayo sa atin sa Diyos, tulad ng imoralidad, kasakiman at kasinungalingan. Bilang Kristiyano na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon tayong pag-asa na hinaharap na kasama si Kristo sa kaluwalhatian. Ang pag-aasang ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang ating mga pagsubok sa buhay na ito. Kaya't dapat nating utuon ang ating isipan, salita at gawa na nakaayon sa ating Panginoon at mamuhay na nakatuon kay Kristo. Sa pamamagitan nito, mapapakita natin ang kanyang kaluwalhatian sa ating buhay at magiging pagpapala tayo sa iba. Magiging testimony ito ng buhay natin. At kung tayo po ay nakatuon sa ating Panginoon, lahat po ng ating mga gagawin, sasabihin at mga iniisip ay nakatuon na rin sa Panginoon. Hindi po tayo nagpapadalos-dalos sa ating mga nakikita, sa ating mga naririnig, sapagkat kung tayo po ay uunahin po natin ang emotion at hindi po natin yung mga naririnig natin or nakikita natin ay bigla tayong mag-react, ay possible po na may malaki ang ating impact doon. Hindi po 'yun naayon sa ating Panginoon, sapagkat dapat po niisip din po natin, isinasangguni natin sa ating Panginoon ang mga bagay na 'yon. At saka kung nasa puso na po natin ang ating Panginoon, siya na po ang magdidirekta ng ating buhay sa mga pagkakataon na nakikita natin, naririnig na biglaan. Ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng magandang salita or magandang kaisipan para sa mga bagay na nakikita natin. Tsaka sa panahon po natin ngayon na talagang talamak na po talaga ang korupsyon, ay wala po tayong magagawa bilang mga mga mamamayan na wala namang posisyon kagaya nila. Ang magagawa po natin ay ang sa pamamagitan ng panalangin. Ipanalangin po natin ang bawat isa sa kanila na i-reveal ng Panginoon ang lahat at hindi yung napapaikot nila yung mga tao na nasasakupan nila, yung mga namumuno sa atin. Ipanalangin po natin at ang Panginoon po ang magbabago ng puso nila. Wala po tayong kakayahan na baguhin ang puso nila. Hindi po tayo makakatulong kung tayo ay
nakikiayon sa social media, nagko-comment ng hindi maganda, yun po ay magkakaroon ng impact doon sa mga nakakabasa. Yan ba ang mga Kristiyano, mga ganyan, hindi po yun nakakatulong. Ang nakakatulong po ay ipanalangin po natin ang mga taong ito at wag na po tayong sumausaw sa mga nakikita natin sa social media. Maaari po tayo magbigay ng opinion, pero hindi naman po dapat yung mga harsh kasi yung mga ganun pong bagay ang hindi po nakakatulong din sa mga nakakabasa. So yun lamang po, patuloy po nating panalangin ang ating bayan, ang ating mga puso sapagkat ang Panginoon po ang magbabago ng puso ng bawat isa. So yun lamang po, maraming salamat po, mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Hey, praise God. So, tayo po naman ay dadako ngayon sa ating mga partners online. Ayan. At dito sa ating kauna-unahan, nandito sa aking comment section, tayo po ay sinamahan ni Nay Winnie, no, mula dyan sa Villa Escudero, Nay Winnie Patual. Yan. Ito po. At sinundan po yan ng kanyang kapatid, no, si Nanay Gloria, no, at yan, at prayer request, no, Patual Dalangin Family, yan. Okay, so kagalingan ni Chakinay, Jezebel, Gloria, Josie, Nilda, at Kuya Victor. Yan, at dito, pagbati rin ni Nay Winnie sa Nonoso Family. Yan, at kasama rin po natin, no, si Kuya Chris Artillaga dyan sa Bulaking Chaong, ano po, kasama niya yan si Ate Marta, si Nanay Gloria, yan. At yan, pagbati rin, yan, okay. Yan, at syempre kasama rin po natin si Sister Maria Bunalos dyan sa Dubai, yan, sa mapagpalang gabi dyan sa inyo. Tama, mapagpalang gabi dyan. At dito naman sa amin ay umaga. Yan, it's God's morning. Okay, at okay. Yan, kagalingan at kalakasan ni Kyle. Yan, pagbati rin dito, Villegas Family, Dalangin Family, Getgano Mercado Family, ni Nay Winnie. Yan, okay. So, dito ay yan, kasama rin po natin ang pagbati rin din sa Dindobal Bautista ni Kuya Chris, Bombani Malasmas Family, Mark De Los Santos, o yan, pagbati ni Kuya Chris, Michelle De Los Santos. Yan, di ko na ho babanggitin, puro family na lang ho. Baka tayo abuti ng alas 10 din eh. Okay, so, yan, yung mga prayer request na lamang po, no? At yan, kasama rin po natin si Kuya George ng Bacolod City. At batiin natin ang buong family ng Pios family. Yan. At ito, pag-iingat yan. Ano natin yung mga prayer request. Pag-iingat kay Ian, kay Pastor Ed, kay Kyle, kay Casey, kay Lisel, kay Jigs, kay Echo, kay Louie at ng lahat yan. Galing po yan kay Nanay Gloria. Yan. Yan, kagalingan ni Ea Bautista. Yan, prayer request po ni Kuya Chris. Yan, salamat sa Panginoon na nakakakilala na si Nelda Gaspi. Okay, so at least siya po ay nasa ospital din yan. Patuloy lang natin ipag-pray. Yan, ito, prayer request ulit ni Nay Winnie. Lubos na kagalingan ni Chris Artillaga. Yan, ibanggit na rin po natin yan kanina. Nabanggit na po ito na Winnie ni Nay Gloria. Yan. At ito, okay, kagalingan po ni TC Mortel Dalangin. Kagalingan po, yan, nabanggit na rin po natin yan si Kuya Victor kanina. Okay. Ito, sabi ni Nay Gloria, Lord, maraming salamat po sa pag-iingat sa buong magdamag at salamat sa paggising sa aming lahat. Yan. Yan, pag-iingat po sa mga kapatid, kay Casey at kay Kyle. Yan, pag-iingat din po kay Gabriel Dalangin, kay Rose Patual,
Pag-iingat din po sa mga apo na papasok, sabi ni Nay Winnie. Pag-iingat sa malayong bansa, Anthony, Jerome, Julius, Ella, Maria, Lorena, Gabi, Marife, Artiliaga. Yan. Galing po yan kay Nay Gloria. At kasama rin po natin mula sa bayan ng Liliw, si Nay Edna Arosena. At mula po sa buong pamilya ng Arosena, isang mapagpalang umaga po. Okay, blessed morning. Yan, pag-iingat sa mga apo, kay Kate, Dayan, Yelda. Yan, amen. Kagalingan po ni Kyle. Salamat po na Winnie. Yan. Pag-iingat kay Chris, kay Ben, kay Lester sa pagkukumpuni ng simbahan. Amen. Okay. Yan. Okay, ingatan mo po ang mag-asawa ni Tip and Marvin. Yan, Talavera. No? Kasakasan ni Pastora Pe, Naila Tip at Baby Sebastian. Ingatan mo po mag-asawa Lisel, Hector, Dalangin, family. Yan. At yan, pagbati ng Andal family, Nonoso, De Los Santos, Talavera, Dalangin, Artiliaga at sa lahat ng pamilya. Yan. Okay. At kasama rin po natin, okay, kasama rin natin aking kapatid, si Caroline Mercado. Good morning sa'yo. Yan, aming bunso. Ito, sabi ni Nay Gloria, kung nagagalit at nakapagsasalita ng hindi naayon sa Panginoon, nakakahingi agad ng tawad sa Panginoon. Amen. Ito, si Caroline, sabi niya, bilang mananampalataya, tayo ay binigyan ng bagong buhay kay Kristo. Ang ating puso at isip ay hindi na dapat nakatuon sa laman ng makamundong bagay, kundi sa mga bagay na makalangit, na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang paalala ng talatang ito ay huwag tayong masyadong mahulog sa pansamantalang alalahanin o layunin ng mundo, kundi ituon natin ang ating pag-asa at pagsisikap sa mga bagay na may walang hanggan halaga. Amen. Okay. Nakasama rin po natin si Ate Marta dyan sa Bulaking Chaong. Ito, sabi ulit ni Caroline, kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, nagbabago ang ating pananaw. Magiging mas madali ang pagpapatawad, pagtitiis at pag-ibig. Ang tunay na kagalakan at kapayapaan ay makakamtan lamang kapag ang ating mga mata ay nakatingin kay Kristo na siyang ating buhay at tagapagligtas. Purihin natin Panginoon Diyos. Yan, kasama rin natin si Ma'am Hazel Esmundo ng St. Peter. Mas pagpalang umaga po, Ma'am Hazel. Yan. At yan, God bless us all. Ayan, kasama natin si Sister Buena. Sister Buena, na example ko yung iyong baptism kanina. Yan, kasama rin po natin si Sister Buena Castillo. No, siya po yung nabautismuhan na dati noong bumabagyo. Hindi man bumabagyo nun, no? Wala nang bagyo, no? Naulan lang. Ayan po. Anyway, so purihin natin Panginoon Diyos, and that's all mga kapatid. At kasama rin natin, parang nakita ko dito si Sister Grace ba o si Brother Mike. Parang nakikita ko yung icon nila pero wala dito sa comment. Anyway, so yan, kasama rin po natin. Yun, nakikita ko lang dito sa taas na bahagi ng screen, no? Hindi ko lang alam kung kasi parehas ang profile ng mag-asawa si Sister Grace at saka si Brother Mike. Batiin na rin natin ang Biray family. Yan, Biray Perez family. Yan. Okay, purihin ang ating Panginoon Diyos mga kapatid, at sa bahaging ito, tayo po ay dadako sa ating pagtatapos, at sa ating pagtatapos tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon sa pagbibigay mo sa amin ng knowledge and wisdom. Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, we acknowledge, Lord, na siya po ang nagturo sa amin lahat, Lord. At patuloy na dinadalangin namin na sa iyong pagtutuwid at panunumbalik, Panginoon, ng mga sa aming isipan at sa aming puso, kung paano po kami, Panginoon, ay hindi madiskaril sa pananampalataya sa mga nangyayari sa mundong ito, sa mga revelasyon, Panginoon, na ipinapakita mo. Ay patuloy mo kami, Panginoon, pinatatatag na ang pananampalatayang ito ay hindi dapat nakatuon sa mundong ito o sa inumang tao, kundi sa iyo lamang. Salamat, Panginoon, na sa lahat ng ito, kami po ay nakapagpupugay, kami po ay patuloy na
nagpapatuloy, Panginoon, para sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, na paalala mo sa amin na sa iyo kami mag-focus, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na mangibabaw ang katotohanan at ang iyong spirito ang patuloy na mangibabaw sa lahat ng ito. At katulad, Panginoon, ng aral namin nito, Panginoon, ay kami po ay umangkla lamang sa iyo, aming Panginoon sa Kristo. Salamat, Panginoon, sa araw at sa mga yung ginagawa sa aming buhay, na patuloy, Panginoon, kami ay binibigyan at pinatatatag mo sa pananampalatayang ito. Patuloy na idinadalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman, nangangailangan ng lakas, nangangailangan may mga pangangailangan, Panginoon, maging ito man ay spiritual, Panginoon, maging ito man, Panginoon, ay financial o anumang bagay dito sa mundong ito. Lord, kami po ay nagtitiwala, naniniwala na ikaw ang aming Diyos na siyang nagbibigay at nagpo-provide sa amin. At sa araw na ito, Panginoon, bigyan mo kami ng katalinuhan, kalakasan upang masunod namin ang iyong kalooban. Hayaan mo kami, Panginoon, na lumakad ayon sa espiritu ng katotohanan. Salamat, Panginoon, sa oras at araw na ito. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Oh, meron pa pala dito. Kagalingan ni Lola Amelia. Ano ho, yun ay isama na naman natin. No ho, yan. Na balian. Nabanlian kahapon. Outpatient na po siya. No, may diabetes kasi kayang matagal maghilom ang sugat. Okay, kagalingan ng tiyan ni Kyle. No? Pero ipag-pray na rin naman natin ito kanina. Okay? So, purihin na ating Panginoon Diyos. At sa bahagi ito, at samantala po tayo maghihiwa-hiwalay. At tayo po, let us shout the shout of victory. Again, nagtagumpay ang ating Panginoon Diyos. Dahil sa pagpapahayag ng salita na ito at ating natutunan, ang tagumpay ay sa Diyos lamang. At ang ating kapurihang ito ay para sa Kanya lamang. Kaya let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, meron po ulit kami Bible study mamaya. At kami po ay nasa 1 Peter chapter 2 na po. No, kaya kung kayo po ay nais nyong join sa amin para sa pagsasalo-salong ito at pag-aaral na ito ng salita ng Panginoon Diyos, welcome po kayo. Just PM lamang po kayo at tayo po ay sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Again, purihin natin Panginoon Diyos. God bless everyone.